Nanawagan ng pagkakaisang ilang opisyal ng gobyerno para kondenahin ang agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Samantala, tinawag ng isang eksperto na gray zone blockade strategy ang ginawa ng Beijing para tuluyang makontrol ang Ayungin Shoal. May ulat si Patrick De Jesus. Sa isang tweet, tahasang tinawag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na pagiging traidor at hindi makabayan ang pagdepensa ng ilang Pilipino sa mga agresibong aktibidad ng China sa ating teritoryo. Sabi ni Tariela, dapat na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagkondena sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na labag sa batas at manindigan sa interes ng ating bansa na resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Ganito rin ang sentimiento ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Iginiit niyang ang mga hakbang ng Pilipinas ay hindi pagiging pabor o sunod-sunuran sa ibang bansa. May mga propaganda po na kinakalat. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Baka po sa China, baka po sa iba. Pero ang layunin nito ay maglagay ng chismis sa bawat sektor ng society na pagwatak-watakin tayo. At pilit tayong sinasama na lahat daw ng galaw natin ay pilit daw ng Estados Unidos sa atin. Sinasabi ko, insulto ito sa Republika ng Pilipinas. Ayon naman sa isang international security analyst, isang gray zone blockade strategy ang ginagawa ng China upang tuluyang masira ang luma at kinakalawang ng BRP Sierra Madre at tuluyang makontrol ang Ayungin Shoal. Patunay dito ang ginawang pambobomba ng water cannon at pagharang ng Chinese Coast Guard sa ating mga barko kamakailan. The ship, BRP Sierra Madre, is visibly deteriorating and becoming structurally unsound. None of us in this room know when it will become uninhabitable, when it may break up, when it might slide off the shoal, when perhaps China could move in to rescue the Philippine sailors who are stationed there and all of a sudden gain control of the shoal. Sabi ng iba pang eksperto, makatutulong ang joint patrol sa West Philippine Sea kasama mga kaalyadong bansa na maaaring gawin din sa mga resupply mission. Our supply ships should really push through, and maybe this is where we can maximize joint patrols and be shepherded by allies and friends as we resupply. Not for the cause of war, but simply exercising our own rights based on international law on a military facility that is within our exclusive economic zone. Sa August 22 hanggang 24 naman gaganapin dito sa Pilipinas ang muling pag-uusap ng mga bansa sa ASEAN at China patungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, muling igiit sa pulong na ito ang karapatan sa ating sakop na teritoryo. We will not agree to a COC that excludes the arbitral award. Let's go there, but state our position. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.